Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, minsan sa pangangaral ni Jesus, may lumapit sa kanyang isang marangal na tao, isang Dr. Ublos, isang matalinong tao, isang magaling na tao noong kanyang kapanahonan. At ang sabi, Panginoon, ano ba talaga ang utos ng Diyos? Alam naman natin na sa Old Testament, sa Genesis, sinasabing ibinigay ng Panginoon kay Moses ang tablita ng 10 kautusan upang magiging malapit tayo sa Diyos. Sundin natin ang Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. So kay Moses sa bundok Sinai, 10 kautusan. Ngunit nang dumating ang ating Panginoon, ang sabi niya, 2 lamang ang kautusan, hindi 10. So, itong Dr. Ublos, bakit ang mga abogado natin ngayon, mga Dr. of Education, mga Dr. Ublos, mga marunong, nagtunong-dunungan pa rin, di ba mayroon tayong 10 utos-ikanon? So, ang sabi ni Jesus, 2 lamang ang kautusan. Mahalin ang Diyos, una at higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pagkatao, ng buong buo. Walang barya, walang piso, walang milyon na kurakot. Buong buo mula sa puso. Mahalin at ibigin ang Diyos. At ang pangalawa, mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sa madaling salita, mahalin mo muna ang iyong sarili bago mo mahalin ang kapwa. Hindi mahalin ang kapwa, huwag ang sarili. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sa madaling salita, kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, gaano mo rin kamahal ang iyong kapwa. Kung ayaw mong masaktan ka, huwag kang mananakit sa kapwa. Kung ayaw mong magutom ka, pakainin mo ang kapwa mong nagugutom. Painumin mo ang nauuhaw. Damitan mo ang nakahubo, ang gubot-hubad. Dalawin mo ang mga may sakit at mga nakukulong. Yan ang pagmamahal sa kapwa. Tumulong, magbigay, magmalasakit. At muli, tinanong si Jesus, Panginoon, sino ba ang aking kapwa? Ano ba ang isinagot ni Jesus? Ang salaysay sa tinatawag natin the parable of the Good Samaritan. Noong kapanahon na yan, ang mga Hudyo, galit na galit sa mga Samaritano. Itinuturing nilang makasalanan ang mga Samaritano. At ang isang Hudyong lalapit sa isang Samaritano, magkakasala din. Yan ang paniwala at pananaw ng mga Hudyo noong kapanahonan ni Jesus. So, yan ang sinagot ni Jesus nang tinanong siya, Panginoon, sino ba ang aking kapwa? At isinalaysay ni Jesus ang isang Hudyong binugbog o kaya tinambangan ng mga masasamang loob at nakabulagta sa kalsada. Nadadaan ang isang Levite, isang pari
nadaan. Sinabi, oh, baka madamay lang ako dyan, kung tutulungan ko yan. Nilampasan. Yung isa, ang pari pala, sa harap na duman doon sa malapit, yan, naglungoy para hindi mahalatang nakita niya yung nakabulagdag sa Maratino. Ang nakabulagdag sa Hudyo doon. Dumating ang kapwa Hudyo, ang sabi, huwag na natin tulungan ito, mamaya-maya tayo pa ang balikan ng mga bumugbog dito. Hindi sila tumulong. Dumating ang Samaritan, nakasakay siya sa kabayo. At ang nakita niya ng nakabulog na Hudyo, kaaway niya yun, dapat iniwanan niya. Mabuti nga sa iyo yan. Diyan ka, matulog ka hanggang sa mamatay ka. Pero hindi. Bumaba ang Hudyo sa kanyang sasakyan, sa kanyang sabayan kanyang sinasakyan. Pinulot, nilinis yung Hudyong nakabulagta at dinala sa pagamutan. Pinagamot at sinabing babalikan niya daanan niya. Hindi siya natakot, tumulong siya, nagmalasakit siya. Samantalang ang mga Hudyo, iniwasan ang kapwa Hudyo at yung isang paring na padaan, umiiwas din sa pagtulong. Pero ang Samaritano, hindi. At ang sabi ni Jesus, yan ang iyong kapwa. Sa madaling salita, kapwa-tao natin ang ating asawa, kapwa-tao natin ang ating mga anak. Ang sino mang kaharap natin, yan ang ating kapwa. Maliban sa ating sarili, yan ang ating kapwa. Kapwa-tao. So, ang sabi ni Jesus, identong niya, tulungan ang kapwa, mahalin ang kapwa, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Lalong-lalo na yung mga nasa laylayan. Lalong-lalo na yung mga nakakalimutan. Lalong-lalo na yung mga napabayaan. Napakahirap ng kautusan isinagot ni Jesus. Ang 10, ginawa niyang 2. Pero hindi nasisira ang 10 utos na yun. Nandoon pa rin. Sapagkat ang unang mga 3 kautusan, ang unang nabanggit na kautusan ay ang pagmamahal sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Bigin ang Diyos. Sambahin ang ngalan ng Diyos. At pagmamahal sa kapwa, nagsimula sa mahalin ang magulang, mahalin ang anak. Yan, dyan nagsimula ang kapwa. Huwag kang magnakaw. Kaya yung mga nasa gobyerno natin ngayon, hindi natin kapwa yun. Maliban lang, kung ikaw butante ka, tumanggap ka ng ayuda, tinatangkilik mo yung mga magnanakaw na mga government officials, yan ang kapwa mo. Kung tangkilikin mo ang mga magnanakaw ka rin. Kung ang tangkilikin mo ang mabuting tao, mabuti ka rin. Yan ang kapwa mo. At idinagdag pa ni Jesus na ang ginagawa natin sa kapwa, ginagawa natin sa Diyos. Ang hindi nagmamahal sa kapwa, hindi nagmamahal sa Diyos. At ang pagtulong, pagmalasakit sa kapwa, pinagtibay ni San Pablo Apostol at ni Mother Teresa kung paano tumulong o makikibahagi sa kapwa. Kailangan paggagawa ka ng kabutihan, may kasamang pag-ibig, may kasamang paglilingkod. Hindi puro salita, hindi puro ngawa, maraming gawa. Dahil pagawin natin ito, matatanggap natin ang biyaya ng Diyos, sapagkat nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya kung tayo ay tutulong, tayo ay makikibahagi, tayo ay magmamalasakit, yan ay dahil dala ng pag-ibig. Ang pagtulong na walang pag-ibig, hindi pagtulong, pagsamantala. Sabi nga ni Jesus, magpautang ka na huwag kang aasa ng kabayaran. Ay, masakit yun. Nagpapatubo na nga tayo ng pagpapautang, hindi pa tayo aasan tayo babayaran. Ganun ang ating katwiran.